Pangalawa, no, yung pagdidesisyon ni Kuya Ka-Business na yung pagpapalit nila Kuya Bay, no, doon na rin papasok yung ano, isa pang yun, no, Boss Rap. Ayun, kaway ka muna dito, Rap, sa ano, vlog natin. At kung sa mga nakakaalala po, no, si Rap Rap yung nakasama po natin sa ilang video natin nung medyo matagal na rin, no, ilang taon na rin, no. Ayun, pailala po si ano, sobra. si Rap Rap, yung ano pa natin, kamag-anak natin. Yan, Boss Rap Rap. Yan, sa mga nakaalala po, no, comment down below po sa mga nakaalala kay Rap Rap, yung nakasama rin natin mag-mission, no. Yan po, nakabalik na po siya dito sa amin sa Manila. Galing siya ang Bacolod, ay sa ano, sa Negros, Himamaylan. Yan. Yan, welcome back, Rap, ah. Yan, dito na siya ulit magwo-work. Yan, oh. So yun, mga ka-business, mga ka-papi, sa mga mahal po natin mga viewers, sa mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayong araw ay meron tayong tatalakayin. Di sa panghimasukan ko tong desisyon na to, kasi itong i-vlog po natin yung vlog ni Kuya Ka-Business na pag yung magpapaalam na ba si Kuya Bay at si Ate June sa Ka-Business house o sa Ka-Business family. Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw, at titingnan natin yung side ng bawat isa. Siyempre nandito tayo para maging ano lang po, no. Alam niyo na po, sinabi ko mula ng una na gusto ko na maging, siyempre patas lang po tayo. At kung ano man po ang aking masabi dito sa aking pagre-reaction, nagre-reaction na po, no. At yun, salamat po pala, no, sa mga nag-comment na okay ako maging reactor. Maraming salamat po. Ito ay pansamantala lang naman po, no. Susubukan din po natin kasi nga po bilang naging miyembro ng Ka-Business family, naging malapit tayo sa kanila. Siyempre, andito ako para sabihin ng aking opinion about sa nangyayari. At siyempre, ipagmalasakit din po yung mga iilang di nasasagot sa comment section, yung mga di lang basta concern, no? Nagiging ano po sila ay talagang kumbaga nandun pa rin yung pagmamalasakit po nila sa kabila ng naging desisyon ni Kuya Ka-Business dun sa vlog po na yon. Andun pa rin yung pagmamalasakit nila, tinitingnan nila yung kung bakit ganon, nagkaroon ng ganong desisyon si Kuya Ka-Business. Pero bago ang lahat, no, yan nga po, isang mapagpalang araw sa atin lahat, at gusto ko lang pasalamatan, no, bago itong talakayin natin itong vlog na to, gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Jo ng Hong Kong. Yun, from Hong Kong. Maraming salamat po, kasi kahit bihira lang ang mga bisita sa Business family, ay ito ko na napaabutan nyo pa rin po ako ng napakalaking ano sa akin to. Hindi lang basta tulong, baga inspirasyon na dapat magpatuloy pa, na diba, nakakataba ng puso. Kasi nga po, yun, na-share ko pa, yun, papakita ko pa yung picture. Yan, nagpadala po kasi si Ma'am Jo, nakasama tayo sa unboxing. Isang patunay na hindi tayo kinalimutan. Yung maraming salamat po. Nakakataba ng puso. Na kahit para sa akin, kahit isang bagay lang eh. Pero yun, napakadami pa po, no. Daming pagkain. Yan, syempre magagamit natin sa pang-araw-araw. Kaya maraming salamat po, Ma'am Jo ng Hong Kong. Grabe, nakataba po ng puso, at syempre natutuwa po ang aking mga magulang. At ito na nga po, mga ka-business, mga kapapi. So ito na nga po, no, mga ka-business, mga kapapi, nagkaroon nga po ng matinding pagsubok sila Kuya Bay at Ate June. Nagkaroon sila ng problema, no, hindi lang basta problema, kasi napakadaming pumapasok na sitwasyon, yung pag-aaway nilang bilang mag-asawa, na humantong pa nga sa nabanggit ni Ate June na may kipaghiwalay na nga po. Nabanggit niya pa yung salitang ganun. At yun, yung pag-aaral ni Kuy Kuy, mas malaking problema rin po yun, kasi nga po sa bata talagang dapat isipin nila yung sitwasyon ng bata, na di lang basta
sarili lang po nilang mag-asawa, kasi nga po naiipit yung bata na nasanay na nga po dito sa Manila. At kung tinanong si Kuy Kuy nun, no, sabi mas gusto niya daw dito sa Manila. At yun na nga po yung meron pang isang problema, no, na kung ano ba talagang desisyon nila, kung aalis ba talaga dito sila sa Manila. At syempre napunta na nga po sa desisyon ni Kuya Bay na gusto talaga nilang umuwi ng probinsya. Kasi nga po, totoo naman talaga na talagang hiyang si Kuya Bay sa probinsya. At toong napakaganda ng ano po nila doon, no, nangyayari sa buhay nila. Kasi nga po nagiging maayos yung kalusugan ni Kuya Bay at yung takbo ng kanilang pagbo-vlog, nagiging maayos din po yung ano, mga views, no, kasi nag-i-explore po sila. At so yun na nga, ba't nga po nagkaroon ng problema, nagkagulo. Yun nga po, talagang di nyo mapapansin sa mga vlog nila kasi maayos naman po. Pero yung pagdating po nila dito ay nagkaroon ng ano, mahirap na pagdedesisyon, no, mga ka-business. Bakit po? At yun, kung iniisip nyo kung bakit, pwede nyo i-comment sa comment section bakit nga ba nagkaroon ng ganong problema. Pero ito ang aking opinion at suggestion, mga ka-business, mga papi. Sakaling sabihin sa akin na negatibo, ito para sa akin, di sa nang himasok po ako, mga ka-business, kundi gusto ko lamang, hindi lang basta pagre-reaction po kasi, no, gusto ko rin maging patas at maging mapagmalasakit sa lahat ng side, no. Baga sa side nila Kuya Ka-business, alamin po talaga natin, at sa side nila Kuya Bay. At syempre sa inyo mga mahal na viewers na hindi talaga kadalasan napapansin yung concern ninyo. At syempre nandito ako na para, no, sa pamamagitan ng pag-comment ninyo, pwede natin sunod na vlog ay maipahayag. At syempre baka sakaling mapanood talaga nila Kuya Ka-business at nila syempre buong bahagi ng Ka-business family. So ito na nga po, bakit nagkagulo. Pero di nyo naman talaga mapapansin sa vlog nila Ate June na merong problema silang dinadamdam na mag-asawa. Kasi nga po, yun, mahirap na pagdidesisyon. At makikita nyo po sa vlog nila Kuya Ka-business ay napaiyak pa nga ito si Ate June, no? Talagang mapapansin yung pagka-stress ni Ate June kasi pinapaubayan niya nga rin po yung pagdesisyon kay Kuya Bay. Na para sa akin, yung pagtatalo nila na baga di dapat pinapalaki, no, di na dapat nila hinahayaan yung bawat isa sa kanila na isa lang yung magdedesisyon sa kanila. At alam kong kaya naman po nila yun, di tayo mangimasok sa ganung bagay. Pero ito mga ka-business, kung bakit talaga ng ganun nangyari para sa akin, so ito lang po yung pinaka concern ko at aking opinion na gusto ko ring ipaintindi sa inyo mga ka-business, mga kapapi all over the world. Kasi nga po sa sitwasyon nila ay marami talagang pumapasok din na sitwasyon, kagaya nga po ng pagpapalit nga po ng tirahan, no, pagpapalit ng tirahan nila Kuya Bay at ni Kuya Bornok. Talagang mahirap talaga pong mag-adjust, no, mga ka-business, na palipat-lipat ng tirahan. At yung pagbalik nyo pa lamang dito sa Manila ay talagang mag-a-adjust na kayo, na manlilipat na po kayo. At doon rin papasok na yung salitang privacy nila Kuya Bay, no, talagang maintindihan nyo rin po. At ito na nga rin po, no, pangalawa, no, yung pagdidesisyon ni Kuya Ka-business na yung pagpapalit nila Kuya Bay, no, doon rin papasok yung ano, isa pang kung bakit nagkaroon ng ano, maraming talakayan sa comment section. At kung papansinin nyo po yung ano, isa pang desisyon mga ka-business ay totoo naman talaga na gusto talagang manirahan ni Kuya Bay sa probinsya. Kung mapapansin nyo po, sinabi ni Kuya Bay na hindi sila mapapadpad dito sa Manila, di naman talaga gusto mapunta ni Kuya Bay sa Manila kung hindi sila nag-away ni Ate June. Nabanggit niya po sa vlog, no, na swerte lang daw sila Kuya Bay kasi nga po
sila Kuya Kabisis ang nakatagpo sa kanila at di sila pinabayaan dito sa Manila. Tinulungan pa po sila ng mga ka-business. At yun ang isang pumapasok sa akin na gusto talaga ni Kuya Bay sa probinsya, kasi nga po di naman talaga sila dito sa Manila. Kumbaga nagkaroon lang daw sila ng away ni Ate Jun that time, no? At sinabi niya na dito lang din sila nagkaayos at nabuo uli sa pamamagitan ni Kuya Ka-Business. Doon papasok na gusto talaga ni Kuya Bay sa probinsya, kasi nga po nabanggit niya po, no? At yung about sa desisyon ni Kuya Ka-Business, at gusto ko lang ring ipaintindi sa inyo, no? Mga mahal na viewers, ay siguro concern lang talaga si Kuya Ka-Business na hindi na concern kay Kuya Bornok at kay Kuya Bay, na yun nga po sa side naman ni Kuya Bornok mas marami talaga yung pamilya niya, kasi nga po 3 yung anak niya. Si Kuya Bay naman po ay isa lang, at mas gusto ni Kuya Ka-Business na mapunta sila sa Falcon, na mas malawak po kasi yung ano doon ng kwarto, no? Doon po kasi sa Ka-Business house mas okay din sa kanila, kasi nga po ay kaysa mga upahan, at mapapagastos sila, libre yung wifi, libre yung, syempre alam niyo na po pag libre yung tirahan, no mga ka-business. At syempre sa pagba-vlog talagang parang di sila mawawalan ng content doon, kasi nga po nasa Ka-Business house na sila no. Yun lang naman yung para sa akin napansin kong concern ni Kuya Ka-Business, na sana wag yung pong masamain, no, na kasi totoo talaga na una pa lamang po, no, hindi naman talaga mangyayari yan lahat kung di dahil kay Kuya Ka-Business na sila ang unang tumulong, no, na talagang napapasama si Kuya, na totoong problema talaga po nila mag-asawa yon, pero dahil sa suggestion yun ni Kuya, talagang napasama si Kuya sa comment section. Na sana hindi to ako mga ka-business, na sana intindihin nyo rin po, no. Talagang mahirap na desisyon yung ginawa ni Kuya Ka-Business, pero sana intindihin nyo rin po mga ka-business. At kila Kuya Bay naman, naintindihan ko talaga sila, kasi talagang stress na po sila sa pagdedesisyon, na talagang dapat hindi naman talaga dapat po mga ka-business, kasi bilang pag-aaway nila mag-asawa, sana madali lang talaga yun kung sakaling magkaayos sila at maging isa lang sila ng desisyon. Kung ano man yung desisyon nila mga ka-business, ay sinasabi nga po sa vlog na walang problema po sa Ka-Business family. Kung ano yung buo nilang desisyon, tanggap ng Ka-Business family. Yun, nakikita nyo naman po sa vlog. Talagang meron lang talagang nagkamaling desisyon, no, na yun nga po, pagpapalit ng tirahan, kasi yung unang nababasa ko sa comment section. Pero nandun na rin kasi yung pumapasok para sa akin mga business, na maisingit ko lang po ito. Si Kuya Bornok po kasi para sa akin ay talagang malapit sa Ka-Business, kasi nga po doon na sila nakatira. At napapansin ko kung sakaling doon makatira sila Kuya Bay, ay talagang mas gusto pa siguro nila Kuya Ka-Business na maging mas malapit pa, no? Kasi nga po doon na sila magkasama sa loob ng isang tahanan, at mas lalo pang maging maayos yung samahan, lalong maging matatag, at yung pagmimisyon excuse me po mga ka-business yung pagmimisyon talagang mababalik sa dati, na kahit maraming nawala, no. Si Kuya Bay kasi talaga yung pinakaunang kagwang ng mga ka-business, mga kapapi, na naging kasakasama ni Kuya. At yun, ito lang aking opinion. Kung meron po kayong suggestion mga ka-business, mga kapapi, ay pag-usapan po natin. At ito lang rin kasi napapansin ko, no, na sana pansinin din ng mga nila Kuya, ng mga ibang vlogger, na yung comment section, kahit sa mga unang nag-comment, no, na mapansin o mapusuan man lang, na yung pasensya po mga business, namamalat po ako. Yun, sa comment section po kasi ay hindi lang kasi tayo yung nai-stress, di lang, talagang naiintindihan ko po kayo mga mahal na viewers sa comment section, na nai-stress din kayo, mas lalo kayo nai-stress din, na
gusto nyong ipahayag yung sa loobin ninyo, yun, sana mapansin at andito ako na para yun, bigyan kayo ng pagmamalasakit sa bagay na yan. At yun, maraming salamat sa inyo. Pasensya man po kung ano man na aking nasabi, pero ang aking opinion po ito ay aking paninindigan. Yan, salamat ng marami at sa mga nakaabot sa akin sa dulo, talagang pinasasalamatan ko kayo. At kung okay lang, no, mag-comment kayo ng press 2 para sa pagpapasalamat ko sa inyo sa comment section. At syempre, matandaan ko rin ang inyong mga pangalan. Yun, I love you all. Birabanat lang po tayo. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Yan, may nagpapalipad po ng saranggola dito mga ka-business. Kasi napakalawak po dito. Alright. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga natulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Gusto ko lang pasalamatan, mga kagaya mo. Ikaw ang dapat na tularan at iniidolo ng karamihan sa tunay na buhay na ito. Salamat sa iyo Papa Dins, ikaw ang idol ko. Ang dami mo nang natulungan at yun ay may katibayan. Aking napapanood, mga nahihirapan sa buhay ay tunay na iyong sinasagip nang hindi nanghihingi ng anuman ang kapalit. Marami ka ng pinag-aral, binigyan mo ng gabay at ang hangarin lamang sila ay magtagumpay upang ang mga pangarap kanilang mabot kamay. Dito ka nagsimula at ito ang ginawang tulay. Kung anong meron ka ngayon, Pops, deserve mo yan. At ang aming hiling, ikaw ay mag number 1. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Sana dumami pa ang mga kagaya mo. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga natulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Mabuting hangarin, minana sa magulang. Ang iyong layunin nating kapwa matulungan. Mga galing sa ilalim may iyong inaangat. Kahit na ang daladalang pasan ay mabigat, hindi sapat sa iyo ang tulong na ganun na lang. Patuloy mo pa silang pinabalik-balikan, kaya marapat lang ikaw ay aming dapat kahangaan. Patunay na hindi mo sila pinapabayaan. Marami pa sa iyo ang tao na nangangailangan. Alam ko ding hangad mo na sila ay matulungan. Patuloy ka pa sanang gumawa ng kabutihan at ama na ang bahalang sa iyo ang magsukli niya. At bago matapos itong sinulat ko, gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga natulungan. Papa Dins,